Alam nyo, hindi po ako nanood ng SONA ni President Bongbong Marcos. Instead, nanood po kami ng sine sa Gateway dahil alam nyo naman ang mga senior, libre ang sine pag Monday and Tuesday. At kampanting-kampante ako na wala pong mangyayaring palitan ng liderato. Hindi mapapabagsak si President Bongbong Marcos at siya pa rin ang magiging presidente natin. Hanggang 2028 po yan. Dahil sabi nga nila, sasabayan daw nila ng the big one itong SONA ni President Bongbong Marcos. Maglalabasan daw lahat ng INC at ipapakita yung kanilang puwersa. Dahil ang daming nagpapakalat na sa kalye daw magdidiwang ng anniversary ang Iglesia ni Cristo. Keso, susugod na daw ang mga DDS sa Malacanang at pabababain si President Bongbong Marcos. Itataon nila sa SONA para mapahiya ng husto si Bongbong Marcos. Ako, kampanting hindi sila magtatagumpay. So nakauwi ako natapos ang SONA ng PBBM at siya pa rin ang presidente. O ano nangyari sa the big one? Ano nangyari dun sa pinapakalat nilang lalabas daw lahat ng INC members? Yan kasi, nagpapakalat ang mga DDS ng maling impormasyon na sasabayan daw ng INC ang SONA ni President Bongbong Marcos. At dyan sila sa kalsada, walang permit tulad ng una nilang ginawa. May nangyari ba? Naglabasan ba ang INC? Hindi po. Sila po ay tahimik na nagsagawa ng kanilang anibersaryo at hindi po sa kalsada. Binati pa nga sila ni President Bongbong Marcos. So, gumawa lang po ng chismis itong mga DDS na to na susugod na daw lahat ng miyembro ng INC. Kasi pinapakalat nila, bakit daw sasabayan ng INC ang SONA ni President Bongbong Marcos? Yung iba naman, bakit naman daw isasabay ni Bongbong Marcos yung kanyang SONA sa anibersaryo ng INC? Pareho pong scheduled na yan. Yung pong INC talaga pong nagdiriwang ng kanilang yearly celebration ng kanilang anniversary tuwing July 27. Ang SONA naman po ng Presidente ay nasa 4th Monday of July. So, hindi po sila nagtapatan. Talaga pong andun yung schedule nila. So, hindi po nagtagumpay yung mga nagpapakalat na with the INC, yung kanilang anniversary gathering ay gagawin sa kalsada. Tapos lalahukan ng mga DDS. Tapos sila ay magmamarcha na sa Malacanang. So, chismis lang po yun. Fake news lang yun. Wala pong nangyaring paglabas ng INC para pababain si President Bongbong Marcos dahil tahimik po silang nagdiwang ng kanilang anibersaryo. At yung kay President Bongbong Marcos, hindi niya po tinapatan ang INC dahil talaga pong every 4th Sunday of July ang SONA ng Presidente. So ngayon, hindi nagtagumpay itong mga DDS dahil walang suporta ng INC, walang suporta ng taong bayan. Nakaporma ba itong mga DDS para pabagsakin si President Bongbong Marcos? Hindi. Sabi ko sa inyo kahit na anong pagmamanipula ng mga survey na ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte, diyan yung makikita na fake po yung mga survey na yon. Dahil kung talagang malakas si Sara Duterte at ganun na lang ang suporta sa kanya, 58% ng taong bayan, hindi na nagtagal si Bongbong Marcos. Hindi na inabot ng pang-ilang SONA. Napabagsak na sana ng kampo ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. Yan lang po ang magpapatunay na wala po yung survey na yan. Peke po yung survey na yan. Dahil kung totoong ganun kalakas si Sara Duterte, matagal na nilang naagaw ang presidency kay Bongbong Marcos. So ngayon, bitter itong mga Sara Duterte senators. O hindi ba? Nagkasundo sila na hindi sila a-attend ng SONA ni PBBM. Bagkus, umattend sila sa anti-SONA ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. No, kita nyo na, no? Hindi makamove on itong kawawang si Alan Peter Cayetano. Kailangan talaga niyang ipakitang siya ang bossing dyan sa Senado na kahit napalitan na siya bilang Senate President, malakas pa rin at may puwersa ang kanyang boses. Kayo ba, nakinig ba kayo ng anti-SONA nitong si Alan Cayetano? So ang umatid, yung mga nakaitim. Nakita niyo ba yung suot ni Alan Cayetano, ni Pia Cayetano, lalo na ni Amy Marcos? Nako, kung magbabasa kayo ng comments, napakadami pong nag-comment na ano ba yung suot ni Amy Marcos? Kulang na lang walis, mangkukulam na, or something to that effect. Siyempre, yun ang trip niya, o sige. Pero itim talaga. Pinangatawan na nilang itim dahil ganun po yung mga budhi nila. So, hindi sila umattend ng SONA, ang dami-dami nilang dahilan, pero at the end of the day, nakinig din pala sila ng SONA.
Di ba? Ang pa-plastic ninyo. Dapat kung hindi kayo umattend ng SONA, hindi na kayo nakinig o hindi na kayo nagbasa ng SONA ni PBBM. Hindi eh. Hindi kayo umattend, pero nagbasa kayo ng mga sinabi ni Bongbong Marcos, tapos binanatan nyo ulit. Di ba? Kung di ba naman kaipokritohan yung ginagawa nyo, hindi kayo aatin, tapos babasahin nyo, manonood kayo, makikinig kayo sa sinabi ni President Bongbong Marcos, tapos titirada kayo. Ang pa-plastic nyo talaga. Tulad itong si Senator Robin Padilla. Di ba sabi sa balita, Senator Padilla muling hindi dadalo sa SONA. Sabi niya, wala na akong inaasahan sa sasabihin ng Pangulo. Yun ang kanyang dahilan ha. Wala na siyang aasahan sa sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA, kaya hindi siya aattend. So diyan natin makikita kung gaano kasinungaling itong mga Duterte senators. So sinabi ni Robin, wala na siyang aasahan, kaya hindi siya aattend. Pero meron pa siyang isang excuse. Ibang dahilan naman ni Robin Padilla, sabi niya, may family affair kami. Ito ang paliwanag ni Senator Robin Padilla kung bakit hindi siya dadalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw rin ng senador na ang kanyang hindi pagdalo ay hindi isang paraan ng protesta laban sa Pangulo na anya ay kanyang kaibigan. Plastic ka, Robin Padilla. Matapos mong sabihin na hindi ka dadalo sa SONA dahil wala ka namang inaasahan pa sa mga sasabihin ni President Bongbong Marcos, tapos sasabihin mo na ang iyong hindi pagdalo ay hindi isang paraan ng protesta dahil kaibigan mo siya. Tumigil nga kayong mga Duterte senators. In fairness, nagpasalamat naman si Robin Padilla kay President Bongbong. Sabi niya, maraming salamat sa ating Pangulo at mas marami ang wikang Pilipino sa kanyang talumpati. Mas naintindihan namin mga hampas lupa ang kanyang mga nais isagawa sa loob ng natitira niyang termino. Oh, akala ko ba wala kang inaasahan kay President Bongbong Marcos? Bakit nagpapasalamat ka ngayon? Pero meron pa rin isang banat itong si Robin Padilla kung bakit hindi siya umattend ng SONA. Paiba-iba talaga. Hindi na natin alam kung alin ang totoo o hindi sa mga statements ni Robin Padilla. Sabi niya, mas ma-o-offend siya kapag tatayo ang lahat tapos ako hindi. Ito ang naging prangkang paliwanag ni Senator Robin Padilla kung bakit hindi siya makikibahagi sa State of the Nation address ni PBBM. Minabuti umano ng mambabatas na wag na lamang pumunta upang hindi makabastos. Sakaling hindi siya sumabay sa pagbibigay ng standing ovation sa Pangulo. So, ano ngayon kung hindi ka tatayo at mag-i-standing ovation kung ang lahat ay tumayo? Karapatan mo yun kung hindi ka man tumayo dahil hindi ka sang-ayon sa sinasabi ni President Bongbong Marcos. Okay lang yun. Natandaan niyo si Risa Ontiveros sa isang SONA, I believe sa isang SONA rin ni President Bongbong Marcos na nagpalakpakan ng lahat, siya hindi. O nakabawas ba yon kay President Bongbong Marcos? Hindi. So kung sakaling ikaw ay umatid at hindi ka tumayo, hindi ka nakipag-standing ovation, okay lang. Hindi po yan makakabawas kay President Bongbong Marcos dahil si President Bongbong nagsona hindi para sa inyong mga senador, kundi para sa taong bayan. So ano ba talaga ang dahilan, Robin Padilla, kung bakit hindi ka umatid ng SONA? Yung wala kang inaasahang magandang sasabihin ni PBBM o yung meron kayong family affair o yung ayaw mong makabastos. Kung ano-anong dahilan na lang sinasabi, diretsahin mo na. Ayokong umatid. Kami mga Sara Duterte senators ay hindi aattend. Period. Ang dami-dami nyo pang sinasabi, nagdadahilan pa kayo. Hindi kayo kawalan sa SONA ni President Bongbong Marcos. Isa pa tong si Amy Marcos. Hindi daw umatid dahil masama ang kanyang loob sa kanyang kapatid. So nakapustura talaga si Manang Amy. Tagpi-tagpi daw yung kanyang damit. Pinagsama-sama yata mga basura yung kanyang outfit para lang ipakita kung gaano daw kagutay-gutay ang Pilipinas. Gutay-gutay, kayo lang ang gutay-gutay. Dahil ginutay-gutay nyo ang sarili nyo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kayo lang ang mga retaso na dapat tanggalin talaga sa gobyerno. Pero sige, hindi daw sila aattend. Hindi sila aattend, pero inalam pa rin nila kung ano ang sasabihin ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos ay yung makakasuhan si Martin Romualdez. Nakita nyo na ha, pilit na pilit sila, lalo na yan si Amy Marcos at si Sara Duterte, na idinidiin
si Martin Romualdez sa flood control issue. Galit na galit sila kung bakit hindi nakakasuhan itong si Martin Romualdez. Ngayon naman, na sinabi na ni President Bongbong Marcos na makakasuhan si Martin Romualdez, hindi naman naniwala. Dahil hindi nga ba, sinabi pa ni President Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking kapwa ko Pilipino. So ayan na, kakasuhan na si Martin Romualdez na tinanggap naman ni former House Speaker Martin Romualdez dahil handa siyang harapin yung kaso. Hindi kasi pwede yung haka-haka. Hindi naman pwede kasi yung social media ang huhusga kay Martin Romualdez. Yan ang ginagawa ng kampo ni Amy Marcos. Daldal sila ng daldal para itanim sa isipan ng tao na guilty si Martin Romualdez. Kahit wala pa naman pinipresentang ebidensya para sa kanila, guilty na. Ipakalat natin na guilty si Martin Romualdez. Ito, haharapin ni Martin Romualdez kung ano man ang kasong ipafile sa kanya. So, ito naman ang banat ni Amy Marcos. Pawang pambubudol na naman ang sinabi ni Pangulo na malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakapagtaka lang na kung gaano kabilis maghain ng kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kay kupad ng hustisyang mag-aproba at magrekomenda na hatol para sa mga kilalang kaalyado ng pamahalaan. Anyari na sa mahiya naman kayo, ligtas pa naman ang mga walang ya. Nung hindi kinakasuhan si Martin Romualdez, galit na galit ang kampo ni Amy Marcos. Ngayon naman nakakasuhan, sasabihin nyo pambubudol. Saan lulugar ang presidente sa inyo, Amy Marcos? Halatang-halatang naninira kayo. Sinisira nyo ang bansa. Sa kakadakdak ninyo, kakakalat ninyo ng maling impormasyon, ng intriga, na wala naman kayong naipapakitang konkretong ebidensya. Ngayon, kakasuhan, daldal pa rin kayo ng daldal. Ano ba talaga gusto ninyo? Wala na due process? Kulong na lang basta-basta? Kung talaga bang yung mga kaalyado nyo, nakitaan na ng probable cause, kaya sila ay kinulong na. Hintayin nyo kay Martin Romualdez. Hindi yung sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Nung hindi kinakasuhan, galit na galit ka. Ngayon naman kakasuhan, pambubudol naman. Hindi kaya ikaw at yung mga kaalyado mo ang nambubudol? At syempre, hindi maiiwasan na magsalita si Sara Duterte. Dahil sabi niya, hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Imposibleng hindi ka man lang nagbasa or nakinig or nanood ng mga snippets ng SONA ni President Bongbong Marcos. Sasabihin mo, a waste of time of the Filipino people. Alam mo, Vice President Sara Duterte, ikaw ang waste of time ng mga Pilipino. Nagsayang ng boto sa'yo. Dahil kahit na anong gawin mong pagpapalakas sa pangalan mo, sirang-sira ka na. Hindi ka na makaka-recover. Kahit na magpakalat kayo ng sangrekwang fake service niyo na nagpapakita ang taas-taas ng rating mo, the mere fact na hanggang ngayon, hindi nyo maagaw ang presidency kay President Bongbong Marcos dahil wala kayong numero. Wala sa inyo ang suporta ng majority ng mga Pilipino. Dahil kung totoong malakas si Sara Duterte, sa dinami-dami ng ginawang rally ng mga DDS, matagal na sana naglabasan yung mga yan para ipagtanggol si Sara Duterte para patalsikin si Bongbong Marcos at iyo po si Vice President Sara Duterte. Ang katotohanan po kasi dyan, itong majority ng taong bayan, yung 78% of the Filipino people na gustong makitang humarap si Sara Duterte sa impeachment trial niya, ay ayaw na pong mag-aksaya ng oras kay Sara Duterte. Dahil para sa akin at sa majority ng mga Pilipino, Sara Duterte is a waste of our time. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa SONA ni President Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Josh Tiagnina.